idadagdag. Ngayon mga kasama, kung ito ay tataas, sigurado lahat apektado niyan. At nasa kabilang linya na po si Sir Francis Uyehara ng Philippine Egg Board. Sir Francis, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig ng ating programa. Okay. Sir Francis, question lang. Kamusta po ang galaw ng produktong itlog ngayon at ano nakikita nating dahilan kung bakit aabot sa puntong may pagtaas na naman ng presyo? Unang-una, sir, kasi ang itlog po kasi ay malaki po ang ibinaba ng presyo simula po noong summer season. Although hindi po masyadong gumalaw sa retail. Pero sa mga farmers po natin, malaki po ang ibinaba ng presyo ng itlog nitong summer because of yung, well, number one, pagbaba din ng consumption. Pangalawa po ay yung sobrang init. Pag sobrang init kasi medyo humihina ng kain ng ating manok na nagre-result sa mga pagliit ng mga sizes. So nagkakaroon ng surplus o oversupply yung maliliit na itlog na naging dahilan para bumaba ito sa mga farms. Pero ang problema sa retail, hindi naman ho nagbago ang presyuhan sa retail simula noong summer hanggang ngayon. So ngayon pong mga panahon na ito, tumataas po na ang presyo ng itlog sa farm. Paunti-unti. Pero hindi po kinakailangan tumaas ang presyo sa retail kasi hindi naman po sila nagbago ng presyo sa retail. Tumataas po ang presyo ng mga farmers ngayon galing po sa mababang presyo noong summer season. Ngayon lang po kasi lumalamig ang panahon, so bumalik na po yung normal na kondisyon sa ating mga manok at nag-normalize na rin po yung distribution ng egg sizes na nakukuha natin. Okay. So basically, Sir Francis, kung titignan natin, it's somewhere in the middle na nakikita natin ang dahilan kung bakit tumataas. Tama ho ba? Okay. Dalawa po kasi yung pinag-uusapan nating price. Ito po yung farm gate price, ito po yung sa mga farm producers at yung retail price. Ang isang problema po natin is disconnected po yun . Disconnected. So ngayon po, mula summer hanggang ngayon, wala po kaming nakikitang pagtaas sa presyo ng retail. Okay. Now, with that, sir, syempre maraming mga tagapakinig natin na napapatanong, ano na ho ba ang mga susunod na mangyayari nito with all that's going on? And kamusta naman ho ang supply natin, sir? Tama po ba? Parang narinig ko kanina may surplus. Sapat ho ba o may sobra pa rin? Ulitin ko po, ang surplus natin sa mga smaller sizes ay nanggaling noong summer. Ngayon po ay lumalamig na po ang panahon, malaki na po ang pinagbago ng ating panahon. Ito po ay nangyayari taon-taon. So parang ano na po ito meron tayong basis every year. So pagka umiinit, medyo dumadami yung maliliit. Yun po yung surplus. O kaya yung sobrang supply sa maliliit. Pagka lumalamig, yun po yung gusto natin para mag-normalize yung nakukuha nating mga egg sizes. Ibig sabihin, pantay po yung maliliit at malalaki. Magkaiba po kasi ang market o consumer ng mga malalaking size at maliliit na size. So any disruption, any changes doon, magkakaroon ng effect sa supply and demand. Depende po doon sa sizes. Pasensya na po kayo, medyo komplikado po itong aking pinapaliwanag. Sige lang po, Sir Francis. Opo. So, gusto po natin kasi ipaintindi sa ating consumer kung ano po talaga ang nangyayari sa itlog. Kasi po dati ang itlog ay napakasimple. Pero pagka inintindi po natin, napakakomplikado po ng pagnenegosyo ng itlog. Pero sa consumer po kasi ngayon, para po sa madaling intindihin, syempre po, meron pong paggalaw yan. Katulad po nitong pagsisimula ulit ng pagpasok ng mga estudyante. Dati po kasi sabay-sabay ang pasok ng estudyante. Pero ngayon po alam natin na bago na po yan, hindi na po nagsasabay-sabay. Ibig sabihin hindi po bugso o hindi po biglaan ang pagtaas ng demand. Dahan-dahan na po ito. So yun po yung masasabi kong nangyayari ngayon. Dahan-dahan po ito hanggang mag full blast na po yung pasukan ng estudyante. Okay. So thank you for explaining sa amin yon, Sir Francis. But for now, kamusta po ang ating mag-iitlog, sir? Kamusta naman po ang lagay ng kanilang negosyo ngayon, sir? Ngayon po,
nag-normalize na po again nag-normalize na po yung ating management sa manok dahil po sa paglamig ng panahon. Malaki pong bagay po 'yon. Right now, meron po tayong sapat na supply ng itlog for the current demand. Towards the end of this year, alam po natin meron po tayong malaking season na pinaghahandaan, which is yung Christmas season, no? Pero ito po ay 6 months from now pa. So yun po ang trend, no? Yun po yung pinaghahandaan natin na hopefully maging wala naman pong maging problema doon sa pagtaas din ng ating supply para po doon sa pagtaas din ng ating demand towards the end of this year. Pero as of now, sapat po ang ating supply ng itlog. Okay. Sir Francis, ano po mensahe nyo sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga nangangamba sa lagay ng presyuhan ng mga itlog ngayon? Ang presyuhan po ng itlog, napaka-volatile po nito. No? Napakahirap pong sabihin. Kung yung simpleng supply and demand, madali lang po sana. Ang problema po natin ngayon ay yung effect, both direct and indirect effect po ng bird flu. So ito po yung naririnig nating problema sa Europe, sa Amerika, na kanilang pinoproblema ngayon at mataas po ang presyo ng itlog sa kanila. No, ano po ang epekto sa atin noon? Doon po tayo kumukuha ng ating mga manok, no, yung mga parent stock natin, no, yung pinagkukuhanan natin ng mga manok na ginagamit natin dito para umitlog. Yun po yung indirect effect sa atin ng bird flu. At kung tatamaan tayo dito ngayon locally ng bird flu, malaki po ang magiging problema natin. Kaya yun po ang ating pinaghahandaan at pinakikiusap at tinatrabaho na ng napakahabang panahon, no, taon na po, 5 taon na po natin tinatrabaho itong bird flu vaccine na para maaprubahan na po ng ating gobyerno, na until now ay hindi pa rin po aprobado ang commercial availability, no. Marami pong proseso, protocol at procedure na pinakikiusap natin sa gobyerno na baka po pwede nyo namang i-expedite na, no, pabilisin, no. Hindi po yung napakahabang proseso kasi po itong mga bakuna na ito ay approved at tested and ginagamit na po sa ibang bansa, pero tayo na lang po ang hindi gumagamit. No, okay. Yun po ang hindi natin maintindihan, bakit napakatagal ng proseso dito sa atin locally, pero sa ibang bansa ito po ay tried and tested na po. No, hindi po ba, Sir Francis, dahil parang alam mo naman dito sa atin parang kailangan muna magkaroon ng urgency bago umabot sa puntong talaga pwede na. Kayo ho ba anong mensahe nyo sa mga nagpapatupad ng dito na baka pwede naman bilis-bilisan? Ano ba ang nakikita ninyong dahilan ng pagka-delay nito, Sir Francis? Tama kayo, sir, no, yung urgency, no, hindi po nirerespeto ng ating gobyerno yung urgency nito sa atin. So bakit? Kasi meron tayong dalawang data na pinag-uusapan. Number 1, ito po yung reported na AI cases. So pag nagpunta po tayo sa BAI, website po ng BAI, makikita po natin doon yung history at mga tinamaan na ng bird flu, no? At makikita natin doon na manageable ang total quantity ng manok, specifically sa paitloging manok na tinamaan ng bird flu. Pero sa totoong buhay, napakalaki po ng tinatamaan ng bird flu na hindi po nagre-report. Okay. Ito po ay cumulative na for the past 5 to 6 years, no? Kasi po ang isang farm, pagka kayo po ay tinamaan ng bird flu at nag-report po kayo, lahat po 'yan papatayin at hindi po kayo makakapagnegosyo. Hinto po ang negosyo niyo not less than 6 months, no? Okay. 6 months to 1 year hindi po kayo makakapagnegosyo. Zero operation po 'yun, zero operation. So, wala pong nakukuhang suporta ang ating mga kasamahan na tinatamaan ng bird flu sa gobyerno. So, napakahirap pong desisyon para sa isang farm operation kung kayo pa ay magre-report or hindi. Ang isang solusyon lang po is yung pagbabakuna. Okay. Alam po lang lahat yan.
So, ibig sabihin, Sir Francis, parang is it dahil ang focus din ay nandoon sa isa pang sakit which is ASF? Yung ASF, sir, ito sa baboy po yan. Nakakausap din po natin itong mga magbababoy at mga kaibigan din po natin yan. Ito pong bakuna sa ASF, hindi pa po ito actually tested, hindi pa po ito approved at hindi pa po ito widely used. Pero Pilipinas, ginagamit po ito. Sa ibang bansa, hindi nga po. Contrary po ito sa AI, sa bird flu. Ito po ay tested at ginagamit na po sa ibang bansa, no? Pero hanggang ngayon hindi pa po ginagamit, no? Hindi pa po commercially available, hindi pa po, no? Pero itong ASF pilit na pong ginagamit. Which is baliktad po, naman, sir. Baliktad po baliktad. Actually, ang nangyayari po ngayon, ito pong ating mga farm operations, napipilitan po silang dumiskarte mag-isa. Kasi hindi po nila maipagkatiwala sa gobyerno kung ano ang kapalaran ng kanilang mga negosyo pag tinamaan po sila ng bird flu. So ang ginagawa po nila, gumagamit po sila ng mga smuggled vaccine. Oh my. Which is... No, ito pong smuggled vaccine po na ito, taon na po ito, no, at matagal na pong pinapaliwanag ito sa ating gobyerno. Well, ang malaking tanong po dito, baka ito po ay maging dahilan pa ng mas malawak na problema sa outbreak ng AI. Pero alam nyo po, hindi ko po alam kung hindi po ito accurate, no? Obserbasyon lang po ito. Hindi po pumuputok ang bird flu dito sa atin Ibig sabihin, gumagana po itong mga smuggled vaccine. Okay. Pero kung titignan natin, yun nga po, ang maano dito, bakit ganun katagal? Kasi marami rin ho talaga makikinabang kung itong mga bakunang ito ay magagamit ho ng ating mga growers, it would mean a lot and hindi maaantala ang produksyon, hindi ho ba, Sir Francis? Tama po kayo doon, tama po kayo. Yan po ang paulit-ulit at wala pong katapusan na ipinapaliwanag natin sa ating gobyerno. Masasabi po natin na ikumpara nyo dito sa ASF. Ito pong ASF, ang tagal nang nagbabakuna, ang tagal nang tinetesting itong bakuna, pero until now, may problema pa rin tayo sa ASF. Putok at marami pong namamatay na baboy sa ASF. Sa manok wala po Now, Sir Francis, wala nababalitaan. Now, Sir Francis, ito ano ho ba ang tugon ng gobyerno kung bakit ganun katagal? Meron ho ba kayong nagawang dialogo na ho sa kanila regarding this issue? Napakarami na po. Dalawa po ang ahensya na responsable dito. Number 1 is yung BAI, pangalawa po FDA. Dalawa po sila. 2 to 3 years ago, nagtatalo po silang dalawa kung sino po ang talagang may jurisdiction nito. At sa batas po, nanalo po ang FDA, no? Pero kailangan magsimula pa rin sa BAI ang proseso ng application nitong mga bagong bakuna na ito. Taon na po ito, no? Ano po ang sanhin ng tagal? Proseso po, procedure, protocol at yung field trials, no? Napakahaba po nito. Kung yun lang pong protocol, field trials ang pag-uusapan, dapat tapos na po ito. Kaya lang, meron pong mga problema na miscommunication, inconsistency sa data, mga procedure na hindi matapos-tapos, no? Naintindihan po natin 'yon. Kaya lang ang pinapaliwanag po natin sa gobyerno ay sana po i-expedite. Magkaroon po ng initiative na pabilisin, kusang pabilisin, no? Kasi marami po tayong matitipid na trabaho kung rerespetuhin po natin yung mga existing licenses, field trials, testing, and mga accreditation and mga yung approved na po ito sa ibang bansa at ginagamit na po. Marami po sana tayong steps, procedures, protocols na matitipid o mapapabilis kung talagang seseryosohin lang po nila yung urgency nitong pagiging available nito commercially. Okay. And lastly, sir, ano na susunod na hakbang ninyo with regards to this issue? Kasi talagang kung titignan ho natin, sayang to ticking time bomb din po. Kapag ito ay may kumalat na sakit dito, saka tayo mag-iisip na, tignan na natin yung bakuna.
baka ganun pa yung mangyari. Kayo ho, anong susunod na hakbang nyo? Actually, tama kayo, ticking time bomb. At hindi lang po yun. Kung may smuggled vaccine, ibig sabihin may kumikita po dito illegally. At itong smuggled vaccine po na ito ay napakalaki po nito, napakarami po nito. Malaking negosyo po ito, malaking illegal na negosyo po ito na may kumikita illegally. Ito pong smuggled vaccine na po na ito ay mahal. Kung ito po ay magiging legal at commercially available, mas mura po ito na magagamit ng ating mga farmers. Ibig sabihin, even yung mga gumagamit ngayon ng smuggled vaccine, napakalaki ng cost nila, napakataas po ng presyo nila na hindi naman po dapat talaga. Kung ito po ay magiging legal, malaki po ang ibababa sa cost nito, baka kalahati po, kalahati lang po dapat ang presyo nito. So, at plano natin, wala po kami magagawa kundi continuously na mag-communicate at magpaliwanag. Hindi po kami makakaalis ng negosyo dito, diretso lang po kami na hoping na saan na po magawa na po ng paraan ng gobyerno, dalawa po So dalawa po kausap, BAI and FDA. So yun po, katulad po mamaya may communication po kami kay Secretary Lauren at magpapaliwanag na naman at mag-update na naman sa kanya kung ano ang nangyayari. Sir, with regards to that, bukod sa DA, yung ibang mga ahensya ho ba with regards to, syempre, ang bukod pa dyan, ang DTI is one. With regards to the vaccine, ang Bureau of Food and Drugs ay isa rin dyan. Wala ho ba tayo naririnig na mga tugon sa kanila regarding this, especially yung tungkol dyan sa bird flu na proven and tested sa ibang bansa? Alam na po ng lahat ng liderato nila dyan, for the past years, napakarami na po namin ginawang public consultation, post-public consultation and closed-door meetings. Pero wala po, nakikinig lang sila, haharapin lang po nila kami, pero wala pong resulta. Ang even ang DA, pinangakuan na kami by April, May. Actually, ang unang pangako sa amin is October last year. October, naging December, naging early this year. Ang pinakahuli po ay April. Pinakamatagal na po yung May, pero ngayon mag-July na po kalahati na po ng June, malabo na po mag-July, wala pa rin po. Kami po ay continuously nagko-communicate, pero doon po sa mga timetable, mga deadline, target dates, wala pong nasunod. Pero pagkausap niyo po sila, ang sisisihin nila yung mga aplikante, yung nag-a-apply. Marami pong ang ipapasa nilang delays ay doon ta nag-a-apply. Pero napaka-komplikado nga ang amin nga gusto nga namin sana magkaroon na kayo ng kusang loob na i-expedite. Kasi pinipilit nating sundin yung proseso na napakahaba na hindi naman kailangan. Okay. Kasi ginagamit na nga, tested na po ito sa ibang bansa. Kaya nga po. License na po ito sa ibang bansa. Diba? Yun po ang hindi ko maintindihan. Bakit hindi po nila marespeto yun? At gusto pa rin nila gumawa ng sarili natin dito sa Pilipinas. Kaya itong mga bansa na to na gumagamit nito ay mas advanced, mas ahead pa kaysa sa atin. Okay. So Sir Francis, sana naman sa susunod na pag-uusap natin may magandang balita na tayo patungkol dyan sa mga bakuna na talaga naman malaki may tutulong. Kung ang habol natin food sufficiency, ito isa sa mga katulong. Ano ho? Tama po kayo. Ito po ay direction natin towards food security. Na makikinabang din naman ng gobyerno dito dahil sa ating mga consumers. Okay. So Sir Francis, maraming salamat ho sa oras na inilaan niyo po sa amin. We know you're very, very busy but thank you for the time. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Philippine Egg Board. Marami pong salamat sa pagkakataon. Ayan po si